Pilipinas, ang oras 10 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Makakasama nyo sa isa na namang edisyon ng Break Time. Thank God it's Friday. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita. Presyo ng petrolyo may cute katiting na rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. At least may rollback. Kasi naman wala. At the very least. Yes. VP Sara hindi magre-resign kahit na-impeach sa Kamara. Nagbitiw ng katagang God Save the Philippines. Assassination threat kay Pangulong BBM at iba pa todong itinanggi ni Vice President Sara Duterte. Senate President Chis Escudero nagpasaring ayaw maupong Vice Presidente pag na-impeach si VP Sara. Pangulong BBM inamin na hindi kayang paalisin ang monster ship ng China na nindigang idedepensa ang soberenya ng Pilipinas. US Indo-Pacific Command kinumpirmang nasa surveillance mission ang bumagsak na eroplano sa Maguindanao. Hirit na alisin ang EDSA busway hindi na matutuloy. Mas pagagandahin pa ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Mga lumabag sa election gun ban, nako halos sa 700 na. Higit sa 200 sa Metro Manila ayon sa PNP. LTO Chief ng Cotabato Province binistay ng bala habang naglilinis ng sasakyan, patay. Motor rider na nakabangga ng lady enforcer at matandang biker sa EDSA. Kakasuhan. Nakabangga ba o bumangga? Nakabangga pag aksidente. Pagka deliberate, bumangga. Mukhang binangga. Nako. Mas problema yan. At narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Magandang balita muna. Thank God it's Friday! Yes, dahil asahan po ng ating mga motorista ang oil price rollback sa susunod na linggo matapos ang laban-laban, ay hindi pala, dagdag bawas. Dagdag bawas sa presyo nitong nakalipas na Martes. Ngayon ay bawas. Yes. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng may tapyas na 20 centimos. Cute eh. 20 centavos hanggang 50. 50 centavos ang liliit eh. Sa kada litro ng diesel habang maaring walang paggalaw o may rollback na 30 centavos sa gasolina. Naglalaro naman sa 10 centimos hanggang 25 centimos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Bunsod umano ito ng anunsyo ng Saudi Aramco na leading oil exporter sa mundo na tataasan nila ang presyo sa kanilang mga buyers sa Asia dahil sa lumalakas na demand mula sa China at India. Dahilan din nito ang pagbaba ng produksyon ng OPEC noong Enero sa gitna ng mababang output mula Nigeria at Iran. Samantala naman, 6 sa 10 Pinoy ang umaaray. Umaaray na raw ho ang 6 sa 10 Pinoy sa mataas na presyo ng bigas sa bansa. Ayon po sa survey ng Social Weather Station, 59% ng mga Pilipino ang nagsabi na labis silang naapektuhan sa pagsipa ng presyo ng bigas sa huling bahagi ng taong 2024. Lumas din sa survey na 58% ng mga respondent ang dismayado sa akbang daw ng gobyerno na maresolba ang problema.
Pinakadismayado sa mga natanong sa survey ang mga taga-rehiyon ng Mindanao na may 65% habang nasa 60% naman sa Metro Manila. God save the Philippines. Ito ang binitiwang mga kataga ni Vice President Sara Duterte matapos ipa-impeach ng Kamara de Representantes. Sa kanyang press conference, naging matipid sa kanyang komento si Vice President Sara kaugnay ng kinakaharap na impeachment at ito lamang anya ang kanyang masasabi sa ngayon. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, ipauubaya na lamang anya ito sa kanyang legal counsel. Binigyan diin naman ni Vice President Sara na sa kabila ng pag-impeach sa kanya ng Kamara ay tuloy pa rin ang trabaho ng kanyang opisina at wala siyang balak na magbitiw sa pwesto. Narito ang bahagi ng pahayag ng pangalawang Pangulo. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. Samantala naman, pinakalma ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga taga-suporta sa harapan ng pag-impeach sa kanya ng Kongreso. Ito po'y matapos namang sabihin ng pangalawang Pangulo na hindi niya hinikayat ng mga taga-suporta na lumahok sa mga rally. Ayon po kay VP Sara, alam niyang mahirap ang buhay kung kaya't mas mainam na unahin muna ang sikmura at trabaho bago magsagawa ng kilos protesta. Inagpo ng pangalawang Pangulo na malaya naman ang lahat na magpahayag ng kanilang saloobin sa social media. Narito muli ang pahayag ni VP Sara Duterte. Unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. Tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Hindi magbibitiw sa pwesto bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas si Sara Duterte matapos siyang ma-impeach sa Kamara. Nang tanungin ng ikalawang Pangulo kanina sa isinagawa niyang Talk to the Nation, sinabi niyang masyado pang malayo sa kanyang pagpipilian ng pagbibitiw sa pwesto. Sa ngayon anya ay pinag-aaralan ng kanyang mga abogado ang kanilang hakbang na gagawin. Narito si Vice President Sara Duterte. Actually ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ho ng mga mambabata's na nais ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayon po kay House Secretary General Reginald Velasco, 25 mga taga-kamarang nagsumite ng kanilang verification form bilang mga complainant. Ibig sabihin, nasa 240 mga mambabatas ng signatory sa impeachment complaint na tinadayang halos 80% na ng buong Kamara de Representantes. Paliwanag po ni Secgen Velasco, wala ang mga naturang mambabatas nung gawin ng oath-taking at verification. Inagpa ni Velasco ng Senado na ang bahala kung ano ang gagawin sa 25 mambabatas na nagpadala ng kanilang verification dahil sa hindi pa muling nagko-convene ang Senado. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi na kailangan pang depensahan ng mga mambabatas ang kanilang pirma para mapatalsik siya sa kanyang pwesto. Sa press conference, binigyan diin ni Vice President Sara na sa oras na ipagtanggol ng mga congressman ang kanilang lagda ay naniniwala siyang guilty ang mga ito na may ginawa silang pagkakamali. Narito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo.
Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Magugunitang noong Miyerkules nang ma-impeach ng House of Representatives si Duterte matapos lumagda rito ang 215 mambabatas. Samantala naman, maaari pa rin daw mag-convene ng Senado para sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng pagtatapos ng kanilang sesyon. Ayon po sa dating Pangulo Integrated Bar of the Philippines o IBP na si Attorney Domingo Cayosa, ito po'y batay sa tinatawag na jurisprudence ng Supreme Court kung saan sinasabing kahit nakareses na ang Senado, ituloy pa rin ang kanilang trabaho. Paliwanag po ni Cayosa, magpapatuloy pa rin ang kanilang non-legislative function kabilang na ang kanilang pag-upo bilang hukom sa impeachment court. Hindi natin alam kung ano ang rason nila dyan, pero there's nothing to prevent the Senate na mag-reconvene at umupo bilang impeachment court. There's nothing to prevent the Senate from sending the articles of impeachment kay Vice President Sara para mabigyan naman siya ng 10 araw para sagutin yan. Ang tinig po ni dating IBP President Attorney Domingo Cayosa. Hindi ako gumawa ng assassination threat laban sa Pangulo. Ito ang iginiit ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y naging pagbabanta niya noon kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, na siya ring nangungunang dahilan kung bakit siya inimpeach sa Kamara. Narito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Not say that. Tila nagpasaring naman si Vice President Sara Duterte kaugnay ng nararamdaman niya matapos impa-impeach ng Kamara. Sa pinatawag naman na press conference, pabirong sinabi ni VP Sara na mas masakit pa ang maiwan ng kasintahan kaysa ma-impeach ng Kamara. Ito po ang sagot ng pangalawang Pangulo ng hinga ng mensahe para naman sa Valentine's Day. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Na broken-hearted na ba kaya si Vice President Sara? Noon, syempre mga kabataan niya, di ba? Syempre naman, makaka-relate naman ng mga... Dapat sino makaka-relate dyan? Samantala, tatanggihan ni Senate President Cheese Escudero ang pagiging vice-presidente kung sakaling magtagumpay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senator Escudero na ayaw niya pa itong pag-usapan lalo na't kasama siya sa mga hukom na uupo sa impeachment trial. Paliwanag naman ng senador na alinsunod sa batas kapag matagumpay ang impeachment proceedings ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pipili ng kanyang bagong Vice President mula sa Senado o Kamara. Anya, lahat ng mga edad 40 pataas ay kwalipikado, kaya't lahat ng 23 senador ngayon ay maaaring mapili. Dagdag pa nito na kapag nakapili ang Pangulo ay kailangan itong magkahiwalay na pagbotohan pabor ng 2/3 ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang panig, sinabi ni Escudero na may dahilan itong personal kaya ayaw niyang mapiling Vice President. Narito naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Senator below 40. So sir, qualified ka nga? No, hindi ako. But lahat ng senador ay qualified at yung mga mambabatas na 40 and above ay qualified. Yun yung pool ng qualified na mga taong pwedeng i-nominate. Kung i-nominate ka sir, open ka na maging vice president? Ayokong pag-usapan yan because it's unfair. We will be sitting as an impeachment court. Pero sa totoo lang, mamaya sabihin ko sa iyo kung bakit ko ayaw. Samantala, tikom naman ang bibig ni Senator Francis Tolentino sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte.
sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections. Sinabi niyang reeleksyonistang senador na si Tol Tolentino na hirap siyang magbigay ng komento sa usaping impeachment ng ikalawang Pangulo. Anya kaya hindi siya na makapagbigay ng kanyang komento ay dahil siya ang chairman ng Committee on Rules na siyang gagawa ng rules at procedures na kung paano naman ang gagawing impeachment trial. Siya rin ang tatayong impeachment judge sa isasagawang trial kaya't ipinapaubayan niya kay Senate President Chis Escudero ang pagpapaliwanag kung kailan magsisimula at gaano katagal tatakbo ang impeachment trial. Impeachment judge din po tayo kaya to preserve objectivity, impartiality, fairness, mahirap po ako mag-comment doon sa merits of the case. Hayaan na po natin yung proseso ay si Senate President Escudero na ang magpaliwanag kung kailan magsisimula, ganun katagal tatakbo. Napakarami hong komplikasyon kung yung impeachment court ba ay continuous o magtatapos ng end ng term ng 19th Congress o isasalin ba ho ito sa 20th Congress kasi mag-election po ngayong Mayo. Yung mga ganung legal complexities po ay hindi ko kayang sagutin. Maraming dapat talakayin ng Senado bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview, ipinaliwanag ni Senator Francis Tol Tolentino ang mga dahilan kung bakit napagkasunduan ang mga senador na sa June 2 na talakayin ang impeachment trial. Ayon kay Senator Tol na siya ring chairman ng Committee on Rules, bawat impeachment ay may rules na nababago at dapat tugma sa panahon. Anya, sa bawat impeachment proceedings ay may kakaibang rules na ina-apply, halimbawa ang online presentation of evidence na wala sa mga nagdaang impeachment. Narito naging pahayag ni Senator Tolentino. For every impeachment, ni mga binanggit nyo kanina, merong impeachment rules. Ako rin po ang chairman ng Committee on Rules. May impeachment rules na laging nababago. At yung impeachment rules po ay yung po ay nakatugma sa panahon. For every impeachment proceedings, meron pong kakaibang rules na ina-apply. Ito nga, depende po yan sa mga pagbabago rin. Gaya nito, yung teknolohiya, yung Supreme Court nga natin ay pinapayagan yung presentation of evidence online. So ngayon, ang presiding po doon ay ang Supreme Court Chief Justice sa impeachment. So, hayaan ba ho ito? So, kung hayaan po ito, kailangan baguhin din namin yung aming rules. So, pagbabago po ng rules, hindi naman po yan magagawa ng isang araw lang po. Samantala naman, dapat na pong kilatising mabuti ang mga kandidato na pipiliin sa darating na 2025 elections. Ito pong panawagan ng re-electionistang senador na si Senador Francis Tol Tolentino sa Masang Pilipino. Sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview, sinabi ng senador na katulad niya ay dapat ihalal ang may alam sa proper crafting ng mga batas, lalo na sa Senado kung saan ginagawa ang batas. Para po kay Senador Tolentino, dapat na pong piliin ng kandidato na may respeto sa ating saligang batas, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Marami pong complexities, kasalimuutan ang batas at hindi lang yung ordinaryong batas, saligang batas na very buhay po ang batas evolving, na kailangan po natin ng abogado sa Senado na isang gawaan ng batas. Atin pong kilatisin ang mga kandidatong ating pipiliin. At ito pong sa mga pangyayari ngayon, samahan po lahat natin ng dasal ang mga kaganapan sa ating bansa. Yan muna ang mga detalye. Oo. Dapat samahan daw ng kilatisin. dasal. Ayak ka. Tsaka kasama ng Saka dasal. dapat marunong bumalangkas ng batas. Yun! Bakit? Hindi yung kung sino-sino lang. Bakit? Karapatang pantao yun. Kung sino yung gustong piliin. Hindi basta-basta maging mambabatas, ha? Oo. Dapat marunong ka talagang bumalangkas ng batas. Oo din. Pero may sasabihin ako, pero mamaya. Diba? Oo, kasi delikado. Delikado pa. Pilipinas, ibibigay pa natin yung pandetalye ng ating mga nagbabagang balita. US Indo-Pacific Command kinumpirmang nasa surveillance mission ang bumagsak na eroplano sa Maguindanao. Motor rider na nakabangga ng lady enforcer at matandang biker sa EDSA kakasuhan. Uy, speaking of EDSA, pinapara na nga, hindi pa tumigil. Speaking of EDSA busway, kagabi, meron akong VIP nakita. Dumaan, talaga? busway. Naka-blinker din? May hagat. Dalawa yung hagat hindi niya ba na nahuli? nakamotor.
nakamotor, tapos 2 van. Pag pinilit ako, ilalabas ko yung video ko. Sige, labas mo. Sige na, labas mo na. Dapat gawin natin viral. Ay! Pilipinas, kasama niyo pa rin po sa Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Sibayan para po sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang oras, 4:30 ng hapon. Ang balitang ito. Pilipinas, ang oras, 4:36. RH Break Time. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na puwersa ang Pilipinas para paalisin ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, walang aircraft carrier na may destroyer at submarine ang bansa na maaaring i-deploy para itulak palayo ang monster ship. Sinabi rin nito na pagdating sa palakihan at paramihan ng barko, malayo ang Pilipinas sa China. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong BBM na nananatili ang pulisya ng pagtatanggol sa sovereign territory at territorial rights sa ating exclusive economic zone at pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino. Patuloy ding ipadadala ang mga barko sakaling may mamataang foreign vessels sa ating karagatan kahit pa ito'y banggain, bombahin ng tubig, i-laser o harangin. Narito naging pahayag ng Pangulong Marcos. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they are patrolling our water. Samantala naman, kinumpirma po ng US Indo-Pacific Command na kinontrata nila ang bumagsak na eroplano sa Maguindanao del Sur para tumugon sa hiling ng mga kalyadong Pilipino na tumulong sa intelligence at surveillance operations. Sa pinadalang pahayag po ng Pentagon sa Campo Aguinaldo, sinabi ng US Indo-Pacific Command na nagsasagawa ng routine o regular na misyon ang Beechcraft King Air 300 nang mangyari po ang naturang trahedya. Sa report, nabatid na kasama sa namatay ay miyembro ng militar ng Amerika at 3 defense contractors, pero hindi naman pinangalanan ng Indo-Pacific Command ang mga ito. Iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagbagsak ng isang US military contracted aircraft sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Batay sa kumpirmasyon ng CAAP, isa sa 4 na sakay ng eroplano na namatay ay US military service member, habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng iba pang biktima. Nakikipag-ugnayan na ang CAAP sa mga local authorities upang matukoy ang dahilan ng pagbagsak ng Beechcraft King Air 300 na may registration number na N349CA. Sa report, galing umano ang eroplano sa Cebu at patungo siya ng Cotabato City para sa aerial survey at sa routine mission bilang suporta sa US-Philippine Security Cooperation activities. Una nang kinumpirma ng US Indo-Pacific Command na nagsasagawa ang eroplano ng routine intelligence and surveillance mission nang mangyari ang trahedya. Samantala, heto na tayo sa ating mga report, Ms. Thea. Mula sa Malacanang Investment Minister ng UAE, positibo sa lalo pang paglakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Ibalita mo nga yan, RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, Miss Thea, bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kanina, Investment Minister ng United Arab Emirates na si Mohammed bin Hassan Al Suwaidi. Sa pagkikita ng Pangulo at ng opisyal, hangad ng mga ito na mas maging malapit pa ang ugnayan ng Pilipinas at UAE. Umaasa si Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Sa tandaan noong Nobyembre ng nakaraang taon, unang bumisita si PBBM sa Abu Dhabi, UAE, kung saan nito si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Natalakay ng dalawang leader ang iba't ibang larangan ng kooperasyon, kabilang ang may kinalaman sa ekonomiya at kalakalan. Sinasalamatan rin ni Pangulong Marcos ang pamahalaan ng UAE para sa kanilang pagkalinga at pagdayag sa mga Pilipino sa kanilang bansa
habang pinuri naman ni Sheikh Al-Nahyan ang kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng UAE. Ito si Lieutenant Ciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, full implementation ng work from home law iginiit sa halip na magpataw ng congestion fee sa EDSA. Para maganda yan ha. Inatali mo ang balitang yan na hatid sa atin ni Senator Joel Villanueva, RH28 Raymond at Paas. Raymond. Bisay, mas makabubuti kung ipatupad ng tuluyan ng work from home law bilang isa sa mga solusyon sa matinding problema ng trapiko sa Metro Manila sa halip na maningil ng toll sa EDSA. Ito ang paniniwala ni Senator Joel Villanueva na siyang chairman ng Senate Committee on Labor at may akda ng batas. Ayon kay Villanueva, ang work from home law ay isang alternatibong work arrangement sa pribadong sektor. Alinsunod sa batas ay pantay ang mga benepisyo ng mga naka-work from home sa mga on-site employees. Sa pamagitan nito ay tiyak umunong mababawasan ang volume ng mga sasakyan sa EDSA sa halip na patawan ng dagdag na gastos sa mga motorista na sisingili ng congestion fee. Giit ni Villanueva, parusa ito sa mga ordinaryong mga motorista na bihitang magdala ng sasakyan dahil walang epektibong public transportation system. Sa halip na magpataw ng dagdag gastos ay dapat ang tingnan ng pamahalaan ay kung paano matulungan ang mga naghihirap na ang mga manggagawa. Ito si RH28 Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hintayin daw yan ni Miss Thea. Oo, hintayin ko yan. Kahit na hindi tayo maapektuhan. Hindi tayo direktang makikinabang, pero in the process, yes, kapag hindi ka na sa traffic, di ba? Siyempre, magmumura ang mga fuels. Yan. Tapos, ayun, magaan na ulit. Kasi di ba, remember, nung marami pang mga naka-work from home, hindi tayo masyado na naging traffic. wake-up call ngayong pandemic eh. Oo, na pwede naman pala yung ibang trabaho na sa bahay remotely. lang. Oo. Kaso RTO, return to office lahat. Okay. Di traffic. Pasok kayo! Ayan, traffic! Yun. Ayun. Samantala naman, 39 na milyong pisong halaga daw po ng high-grade marijuana na nakasilid sa Balikbayan Box. Aba, nasabat daw po ng PDEA sa May Tondo, Maynila. Ibalita mo yan, RH27, Noche Kakas, Noche! Lakay Ray at Miss Thea, mahigit 39 na milyong na piso halaga ng kush marijuana ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency NCR sa Container Facility Station ng Manila International Container Port sa Maynila. Ayon sa report, isang container cargo na may questionableng dokumento ang binuksan, ibinaba at isinailalim sa x-ray examination ng Bureau of Customs Inspector. Nasa 419 na balikbayan na boxes ang laman ng container at ang 30 kahon dito ay na-verifika na may lamang dried leaves marijuana na ito ay gamitan ng canine dog. Mahigit 28 kilos ng high-grade marijuana na may katumbas na halagang 39,614,400 pesos ang shipment mula sa Vancouver, Canada. Dagdag pa ng PDEA, ang shipper, consignee at forwarding company ay iimbestigahan nila para sa pagsasampa ng naaangkop na mga kaso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arit sa 27 at sikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, isang private armed group sa Central Luzon sumuko na sa pulis. Mga baril, kabilang ang long firearms na recover. Ilatali mo ang balita, RH25, Grace Ansano. Grace. Mabaya, babalikan natin si Miss Grace Ansano. Maganda yung mga nagkukusang loob na yung ating mga anong bang tawag dyan sa mga private armed groups ba? Ayun naman. Abay, dapat lang naman talagang sumurrender kasi diba, meron naman tayong umiiral na mandyan ang ating mga kapulisan, ang ating army.
Alam mo naman kasi lalo sa mga probinsya, no? Lalo na yung mga ibang mga may impluwensya mga politiko, gusto nila na sariling armadong grupo. Naku, mahirap yan at delikado. Lalo Yan na ang kung ayaw, may kang trigger happy. Yan ang nilalansa ngayon ng COMELEC at ng PNP kasi papalapit ng eleksyon eh. Correct. Oo. Ay, balikan natin ang balita mula kay RH25 Grace Ansano. Grace. Yes, ito ay malaking balita ngayon sapagkat yung itinuturing na private armed group dito sa buong Region 3 ay nagsuko ng kanyang mga baril at personal din niyang isinuko ang kanyang sarili dito sa San Antonio Police Station. Ito ngayon lang 3:00 ng hapon. Matatandaan na itong bayan ng San Antonio dito sa Nueva Ecija ay kabilang dun sa orange category ngayong halalan. Ngayon ay kasama ko ang Chief of Police ng bayan ng San Antonio para magbigay sa atin ng ilang mga detalye hinggil dito sa magandang development na ito. Si Police Major Solomon. Yeah. Sir, magandang hapon po sa inyo. Kumusta po ang business na developing accomplishment sa hanay ng kapulisan, lalo papalapit na po ito pong campaign period, ito pong election natin? Opo, gaya po ng guidance ng ating pong Chief PNP, kasama po ang aming Regional Director at Provincial Director, yung dismantling po ng ating PAGS. Sa patuloy po natin pag-ugnayan sa LGU, ganun din po sa monitoring po natin sa pang-araw-araw sa mga miyembro po ng PAGS. Sila po ay nagsuko sa atin ng iba't ibang kalibre ng baril na nagpapatunay po na sila po ay nakikipag-cooperate sa atin para po matanggal na po ang tinatawag nilang PAGS sa bayan po ng San Antonio. Paglilinaw, sir, sila ang ginamit mo. Ibig sabihin, more than one. Ilan po ba sila? Opo, ang member po talagang nakalista po sa atin, ang member po ng PAGS ay 12 members po sila. Pero kung titingnan po natin ang kanilang mga estado sa buhay, sila po ay mga pangkaraniwang mamamayan lamang din po, katulad po natin. May driver po ng ambulansya, mga nagbabantay lang po sa munisipyo. Nagkataon lang po talaga na sila po ay naging PAGS. Kaya nga po, pinipilit din po nila linisin ang kanilang mga pangalan. Isa na po rito ay ang pagbibigay ng kusa ng kanila pong mga unlicensed firearms. So sa ngayon, ano po ang susunod na aksyon ng PNP dito po sa mga isinuko nilang baril? Nakita po, 2 long firearms at 6 na mga caliber 45. Apo, ito po ay subject po sa ating ballistic sa crime lab upang malaman po natin kung ang mga baril pong ito ay mayroon pong mga record. Hindi pa rin po nagtatapos dito sapagkat patuloy po nating binabantayan, minomonitor ang aktibidades ng mga sinasabi pong PAGS dito sa San Antonio at sila naman po ay nakikipag-cooperate sa ating pong mga kapulisan. Sir, ano pong tawag dito sa PAGS na ito? Golden Boy Group po. Okay, so Golden Boy Group. Paano po nyo ngayon, masasabi ngayon ang sitwasyon ng bayan ng San Antonio? Ano po ang katatayuan ngayon na yung sumuko at isinurrender yung mga baril na? Opo. Isa po yun sa mga dahilan upang mapanatili po ang kapayapaan sa bayan ng San Antonio para po sa kaalaman ng nakararami, ang mayor at vice mayor po ay wala pong kalaban sa bayan ng San Antonio. Meron lamang pong 2 independent na konsehal ng bayan. Kahit po napakatahimik ng bayan ng San Antonio, nakalulugod po na mayroon pa pong ganitong sitwasyon na ang ating pong PAGS ay nagkaloob po talaga ng mga baril at isinuko po sa ating kapulisan para po matanggal na sila sa listahan at sila po ay nakikibahagi sa kapayapaan sa buong bayan po ng San Antonio. Siyempre, congratulations po. Ma'am, may tanong kayo? Okay na, very good yan. Saludo kami sa mga kapulisan. Po, sa congratulations. Mga pulis. Pero yung mga sumurrender, may kaso din sila, ano sir? Yung lahat po ng sumurrender, sila po ay may kaso prior po ng estando, pero lahat po ng kaso nila ay na-dismiss po nung sila po ay naging kaso. Okay. Wala po silang kasong anumang kriminal. Alright. Salamat po. Thank you, sir. And congrats po. Salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, sir. Maraming salamat ang Chief of Police po ng San Antonio. And congratulations, sir. Siyempre kanina, kasama ko rin ang Provincial Director ng PNP dito sa Nueva Ecija, si Colonel Ferdinand Hermino, kung saan kanyang sinabi nga na this is malaking
positive accomplishment on the part of the PNP. Mula rito sa bayan ng San Antonio, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala naman, abay umabot na raw po sa may 691 ang mga naresto po dahil naman sa paglabag sa election gun ban. Ayon po sa PNP, pinakamaraming na aresto sa Metro Manila na pumalo na po sa 206. Ito po ay sinundan ng Central Luzon, 117 at Central Visayas, 70. Karamihan pa rin sa mga naresto ay mga sibilyan na nasa 650 habang kabilang din ang mga sumusunod. Isang PNP personnel, 6 na Armed Forces of the Philippines personnel, isang CAFGO active auxiliary, 3 personnel mula naman sa iba pang law enforcement agency, 22 mga gwardiya, isang election government official, 2 appointed officials, isang child in conflict with the law, 2 dayuhan. Nakuha naman sa mga naresto ang kabuang 692 firearms, kabilang po ang mga revolver, mga pistola, mga gun replica, 17 mga baril, 13 pampasabog, 8 mga rifle, 6 na shotgun at higit naman sa 100 iba pa. Bibigyan pa daan pa natin ay upang detalye ng ating mga nagbabagang balita mamaya sa ating pagbabalik. Pilipinas, ang oras 8 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. H Break Time. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi aalisin ang EDSA busway. Ginawa ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pahayag sa kabila ng statement ng ibang ahensya na posibleng ihinto na ang naturang programa. Ayon sa kalihim, hindi i-phase out ang EDSA busway dahil napatunayang epektibo ang hakbang sa pag-improve ng trapiko. Sinabi ni Bautista na pinag-aaralan na ng mga consultant ng ahensya ang pagsasapribado ng EDSA busway. Binanggit ang opisyal na kung matutuloy ang plano, maaaring i-award ang kontrata sa 2026. Kamakailan ay ipinahayag ng DILG at MMDA na alisin na ang bus lane kapag dumami pa ang mga pasahero sa MRT3. Damihan natin kasi yung mga pampasahero ang sasakyan. Ang ganda ng sistema eh. Oo. Alisin mo pa. Pero ako, I suggest sana madagdagan po yung mga train coaches. Madadagdagan niya, mag-expand. Sana. Oo. Coaches, hindi lang yung mga stations. Kasi di ba ang iksi, kaya nagkakasiksikan agad kasi hindi ma-accommodate lahat ng pasahero. Parating na yung mga i-deliver. Ayan. Order ka na ba? Order na tayo. Ikaw ba kumisyon yan? Order na tayo. Ayan na. Para makapag-train na rin ako. Oo nga, di ba? Sobrang convenient kaya actually, kapag ka nagtitrain. Maganda naman talagang yung train system natin. Talagang kulang sa bagon. Interconnected. Oo, interconnected from Antipolo, mag-aalay ako sa Di ba ganyan Cubao. Sa ibang bansa? Sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong. Puros train. Interconnected. Oo. Yun ang kulang na. Pero sinisikap na ngayon ng DOTR. Oo. So in feeling fairness ko, to them, from Antipolo to Cubao, mag-MRT line 2. Diba? Tapos dyan ako bababa sa Taft. Lalo na yung mga foreigners, yung mga turista, galing ng airport, magte-tren na lang. Diba? Papunta ng Metro Manila. After ng Taft, anong susunod na stasyon dito? Sukat na? After ng Taft? Oo. Diba? Sa EDSA? Ano ba? Saan ba? Ano ba? LRT ba? Oo, ano na yon? Yung Pacavite? Pa Cavite. Ano yung mga stasyon na dyan? Oo, diba? Sunod-sunod na yun sa may area ng basta papuntang Cavite. Oo, tapos diba may nyug pa, ganyan. Oo, diba? Di andali na. May nyug, may ubas. Hindi! Sa may nyug sa Cavite yun. Sa may nyug. Hindi ko kasi kabisado yung bandang south eh. Oo. Samantala, 2 ang sugatan matapos namang sumalpok ang truck ng bumbero sa 4 na sasakyan sa may barangay San Antonio, Makati. Sa report ni RH15, Miss Giselle Ricafort, abay magre-responde lamang daw sana yung bumbero na sa isang sunog na sumiklab sa bahagi ng Makati Medical Center. Ayon po sa leader ng Public Safety Department ng Barangay San Antonio, hindi raw na kontrol ng bumbero ang truck na minamaneho at sakto. Yun. Sakto. Nasa harapan niya ang sakyang bansa kaya't nagkaroon na ng karambola. Ayun. Buti naman po inadala sa ospital ang driver ng isang nakamotor at ang kanyang pasahero. Ayun.
Mag-iingat po tayo Ingat sa po ating tayo pagmamaneho. sa disgrasya. At tatambakan ng kaso ang isang motor rider ng banggain nito ang isang lady. Yan yung Talagang sasabi ko, pinagdiinan diba? mo, ha? Kasi Banggain talaga, ha? banggain, di ba? Kasi pag sinadya mo, pag meron Kitang-kita, kang eh. ginagawa, binangga mo. Oo, Nabanggahin. Ay, sorry. Abay, mantakin mo yun. No? Oo, Pinapara ganon. na nga, ilan na yung mga enforcer na pumara sa kanya. Sa'yo, pero deliberately, Diyos me, so yun banggain naman, nito ang isang lady traffic enforcer at matandang biker Yan, sa EDSA. Hindi mo lang tumigil talaga. Yan Wow. Diba? That's just wrong. Wag natin ginagalit yung si Miss Thea. Wag natin pagandahin ang isang bagay na hindi talaga maganda. So Wag pagandahin ng pangit. Oo, itama natin ang ating mga salita, banggain. Oo, diba? Sinadya, deliberate. Ayan. At matandang biker sa EDSA. Sugatan ng lady enforcer ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC na nagbabantay sa EDSA busway matapos nabanggain ng tumatakas na motor rider. Sa ulat ng DOTR SAIC, nangyari ang pagpasok sa EDSA busway ng motor rider na si Ino Ruiz de Luta. Si Ino Ruiz de Luta, alas 6 kaninang umaga sa EDSA northbound sa bahagi ng Ortigas patungong White Plains, Quezon City. Sa kuha ng cellphone video ng DOTR SAIC, hinaharang ng mga lalaking enforcer ang rider pero ayaw tumigil. Humarurot ito. Binangga ang kanyang mga palayo. babangga. Nang mapadako sa lugar ni Lady Enforcer Jennifer Salen na humarang din sa rider, kanya rin itong binangga. Ayon kay Ana Lea Morales ng DOTR SAIC, hindi pa dito natapos ang ginawa ni De Luta. Imagine, from 5,000 to multiple expenses na ang may binangga pang senior citizen na biker. Diba? Mantakin mo yun. Nagbalon na ang iyong gastos dahil lang medyo may katigasan ng iyong ulo. Dapat niyang kinukulong na eh. Hindi pa dito natapos ang ginawa ni De Luta dahil pumasok pa ito sa bike lane kung saan sinagasaan niya naman ang isang matandang babae na biker. Hindi nasagasaan Hindi nasagasaan, sinagasaan niya ang isang matandang biker na nagresulta naman sa pagkaka-aresto. Yun, na-arresto rin pala finally ng motor rider. Sa ngayon ay na-turn over na sa LTO PCG Investigation and Detection Management Service Headquarters sa LTO Main Office ang rider na si Ino Ruiz de Luta. Nakasado ng kasuhan ng patong-patong na reklamo dahil nga sa binangga niyang lady enforcer. At sinagasaan pa yung biker. Sinagasaang matandang biker. Nako. Diba? Ano mangyari ngayon rito kay Ino Ruiz de Luta? Anong tawag daw sa kanya? Ano? Kulong. Sige, wala kayo dyan. Basta sinagasaan. Binangga. Nahuli ngayon si Ino Ruiz de Luta. Ngayon, pampalamig ng ulong, thank God it's Friday. Yan, ito na. Nakalamig ba na? Hindi naman nakakalamig ng ulo. Bakit? Ano ba meron dyan ngayon? Sa showbiz? Kasi nga si singer Frenchie D, inatake ng Uy, Bell's palsy. Nagkakasunod-sunod yung mga sa showbiz. Ganyan. Sa ikatlong pagkakataon. Di ba yung kahawig mo si Barbie, di ba? Barbie? Ano kasi? Di ba yung nangyari sa kanya, yung sa Nature Garden? Ay, oo, si Barbie Shoe. Yan ang pinaalala mo na naman sa akin. Nasasada naman ako niyan Idatay mo ang balita sa nangyari kay Frenchie D, Josa Cruzat. Josa. Mula kay Ray at Miss Thea, inatake sa ikatlong pagkakataon ng Bell's palsy ang vocal powerhouse at produkto ng singing competition na Star in a Million na si Frenchie D. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Bell's palsy ay isang kondisyon kung saan biglang nanghihina o napaparilisa ang mga kalamnan sa isang bahagi ng muka na sanhi ng impeksyon ng facial nerve. Sa dalawang maikling video na ibinahagi ni Frenchie sa kanyang Facebook account, kinuwento niya na muli na naman siyang inatake ng naturang sakit. Sa pagkakataong ito, nag-iba umano ang panlasa niya. Habang kumakain ng lunch at nang uminom siya ng tubig, ay naramdaman daw niyang tumutulo na ang tubig. Dito umano niya napagtanto na tinamaan na naman siya ng Bell's palsy sa ikatlong pagkakataon. Agad niya siya nagpunta sa ospital para magpatingin. Sa isa pang video ni Frenchie, naging emosyonal ang singer matapos anyang panghinaan ng loob. Pero kanyang tiniyak na lalabanan niya ang sakit. Sinabi rin ni Frenchie na sasailalim pa siya sa ilang tests
para malaman kung bakit paulit-ulit siyang inaatake ng Bell's palsy. Kwento ni Frenchie, una siya nagkaroon ng sakit noong grade 5 siya at sumunod ay noong 2006. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzat, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Get well soon sa lahat ng mga nagkakasakit, di ba? Saka ingat po tayo sa ating kalusugan. Pakinggan muna natin ang ating katawan pag may masakit. Magpahinga po tayo para hindi tayo habang buhay mamahinga. Di ba? At ikonsulta natin ang ating nararamdaman sa mga professional na doktor. Huwag niyo lang pong binulong lang ng kapitbahay ninyo, paniniwalaan na ninyo. Di ba? Unless doktor yung kapitbahay ninyo, pwede niyo paniwalaan yan. Oo. At nakasama niyo po. Happy weekend! Ngayon, thank God it's Friday. Ako po si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan. Ang alam po nila kay Mayor De Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang balansyado pagbabalita. Hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Natunghayan niyo po ang isang edisyon ng Break Time Pilipinas. Ang oras, alas 5:05. This Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sumabay ang lahat, kasama si Bato. Siya ang magtatanggol, iingatan tayo. Kailangan natin siya, mabait na tao. Walang maaapi, pag nandyan si Bato. Tagaan yung sa Bato, talagang ligtas tayo. Iba't ibang sektor natin sa lipunan. Sagot ko kayo, itagaan nyo sa Bato. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga.